Ayun, eto. Punta tayo dito kay Food Genius naman. Ay, salamat Ate May Alcantara. Ngayon mo lang nakita yan, ano? Ngayon mo lang nakita, ano? Oo, ate, na ano tayo ng dumali tayo ng ibang background. So eto nga po ay nakita natin etong si Food Genius na meron pong post about dito kay Kulaong. At parang kawawang-kawawa kasi itong si ano eh, si parang nagbabike pa si Food Genius dito Ayan, eto po. Ito yung case number ba to? Norman Mangusin, ayan, case status, sir, bail posted parehas. Swindling estafa at unjust vexation. Saan to? NBI detention facility. Tapos itong isa sa ano naman, sa Parañaque City. Tingin ko sa Parañaque to, itong pinapakita dito. Tapos, ito, kung makikita nyo si Kulaong, balian to ka no? Parang anong-ano na siya, kita nyo. Hindi ito yung Norman na, na nakilala natin Hindi ito yun Ito, mukhang walang bitaw, Mukhang walang ligo. Mukha nang walang ligo, mukha pang walang bitaw. Ay, salamat JC Castillo. Magpapalit na ako sa lamin. Sige po. Buhay pa pala si Kulaong, nakapokus kasi ako sa Senado at kay Sara Baliw. Wala bang bagong kaso diyan? Hindi pa po natin alam kung may bago na pong kaso Ngayon, ito nga po kasing si Kulaong, ito talaga, ako sabi ko nga nung nakita ko 'to, sabi ko, ano talaga talagang darating ang panahon na ikaw ay talagang kakalabitin ka talaga 'pag masyado ka ng so yung parang sumusobra ka na sa mga ginagawa mo. Kakalibitin ka talaga Kita niyo, hindi 'to yung Kulaong na nakita natin. Mukhang madungis yung damit tapos, mukhang ilang araw nang walang goli, ah. Makikita mo naman, mahalata mo naman mukhang ilang araw na walang goli 'no, at mukhang nag-ano lang 'to, naghilamos lang pagkagaling sa sa ano ba pangalan nun yung nilalaro nito? Mukhang pagkagaling dun sa casino dumiretso na walang tulog diyaan sa sa Parañaque. Ginusto niya naman yan magmukha siyang kawawa, 'di ba, yung para siyang, baling-balian tuka. Kasi sa amin, yan po yung tawag kapag ganyan na yung itsura, bale na tuka, balian tuka, yun ang ano sa amin yan, yun ang, salita sa amin yan, balian tuka. Si Kulaong po, nabali na talaga ang pakpak. Yun yung worst, yung balian tuka. Kasi meron 'di ba, bali ang pakpak kahit papaano, gumagaling pa yan Pero yung bali na yung tuka, hindi na makakatuka. Medyo parang malalim nga na salita yun bali na ang tuka. Ang bali ang pakpak, makakatayo pa, makakalakad pa, hindi makakalipad, makakalakad pa. Pero yung balian tuka, hindi na makakakain, hindi na yan makakatuka, hindi na yan makakalaban talaga pa sa buhay kasi tuluyan na mamamayat ng mamamayat at mawawala na ang
yung dating tikas. Ayan si Kulaong. Nawala ang dating tikas, yung akala mo kumakaporma na akala mo kung sino. Yung makasigarilyo, akala mo sunog baga talaga ni Dolphy, di ba? Pero wala eh. Wala pong dating. Kung makikita ninyo dito sa litrato na ito, ang laki ng pinayat. Laki ng pinayat. Siguro yan, may mga natubos na alahas, may natubos na singsing. Parang may singsing oh. Tapos relo, baka relo o bracelet to. Pero wala na, hindi na talaga makakaahon. Talagang antindi po ng karma na dumating kay Kulaong at yung nag-deliver ng karma kay Kulaong ay si Makagago. Wala na talagang bitaw, wala na talaga to. Talagang na to, lagapak. Ayan relo pala suot to. Kita nyo nga, yun nga sapatos yung puti niyang sapatos mukhang luman-luma na. Tagal na nito. Simula nung nagkulaong time tayo, ito lagi yung suot niya, yung mumurahin na sapatos, yung World Balance ba yan, yung tatap. Tapos ito yung kupas na na sinusuot niyang damit. Baka ito si Aba. Wala na, si Kulaong talaga lagapak na to, hindi na to makakaahon pa. At ayon nga po kay MG ay ito daw po ay talagang may warrant of arrest daw po na paparating. Sabi dito ni Pugenius, mukhang ready na talaga si Norman Mangusin sa paparating na warrant. Kanina sa hearing, napansin ng mga tao na parang lulugo-lugo na ang forma, tila naubos ang kapangyarihan at naka-low battery mode. Parang yung wifi na isang bar na lang ang signal. Dati laging game face at todo kumpiyansa. Pero kanina parang naghahanap ng signal ng pag-asa. Baka pati mga slot machine sa Newport nagtataka kung bakit wala ang paborito nilang humanitarian. Habang ang iba kalmado lang, si Norman mukhang nag-iisip kung ilang rosary na ang kailangan para maibalik ang good vibes. Gusto mo yan di ba? Gusto mo yan Kulaong di pagdusahan mo yan. Ganun lang yun. Ito, yung mga kaso niya, ayan swindling, estafa. Branch 114, October 27, 2021, sinampa. Okay. October 27, 2021. Parang wala na kami dito kay Kulaong niyan. Wala na ang 14 vloggers kay Kulaong nung sinampa yan. Na-serve yung warrant of arrest sa kanya. Tapos ito yung siguro yung kay biyenan ni Makagago or kay Makagago. Baka yan. Wala talaga. Lagapak talaga si Kulaong, Inuna kasi yabang Inuna kasi katarantaduhan Ayan kita nyo malungkot na Norman Mangusin, chill lang sa Newport habang naka-duty sa dalawang slot machine na may 124K at 23K credits. Sabi niya, kung may palabas mang warrant, dapat may palabas ding jackpot. Baka may kilala ka, iwan ko muna titulo ko. Kahit 2 titulo ko, kailangan ko lang at least 1.6 million. Tutubusin ko ng April. Gagawin kong 2 million. Pero dapat yung maayos na tao yung recommend mo. Kasi yung iiwan ko na title, 12 hectares worth 80 million. Patay na. Yan yung lupain ko, ninong ko na mayor na mamahala. Pwede ko pa LBC sa'yo mga titulo ng lupa. Diyan mo hanapan. May mga financer dito sa casino kaso ang interest 1% a day. Malaki. Oo. Kung 1 million niya, kung 1.6 million niya isasangla.
araw-araw magtutubo siya ng ano, 10,600. Tama ba yun? Ewan ko kung tama yun. Kung 16,000 araw-araw. Yung 1%, tama ba yun? Parang napakalaki pala, no? Bili mo, ganun kalaki yung ano mo, tutubusin mo. Nambubudol pa din si Kulaong, ano, ayaw pa rin tumigil mambudol eh. Ayaw kasi tumigil na ano. Dito ako tuwan-tuwa eh, no? Nung nilagay dito, putya baka etong cellphone na to kasi mga display phone. After ng promotion yan, inaano na yan, dinidispose yan, binebenta yan, napakamura lang. Eh baka walang bumili kasi makita yung mukha ni Kulaong. Sabihin ano pa ikayan, ano pa ikayan, masisira. Daming pera ni Norman Mangusin, winner. Ayan. Mukhang nakulong na siya dito. Megsebo. Nakakamiss din yung kanyang pagla-live, ano? Kaya lang wala. Eto, wapo ni Norman Mangusin. O, diba? Nakapagpa-picture pa sa McDo. Walang aquapana dyan Ano kaya ininom? Walang aquapana dyan eh. Ito, ano ba sinasabi dito? Boss, may warat ka na naman. Naku po, inay. Hindi mapakali Boss, may warat ka na naman. Naku po, inay. Hindi mapakali yung ano ayan paano ano ba? Ano ba talaga gagawin? So, tatanggalin, Hindi mapakali no? Ay, nako. Kuya Tommy Fishing, hello po. Ate Ira, binubura na mukha niya, yun nga. Ate Malu Noble, hello po. Kuya Henry. Ate Bergie, Sisme, patanaw-tanaw ako at nasa labas pa ang lola. Kuya Tommy Fishing, hello po Loko din to si Kulaong kasi. Ulit natin. Ayan nilamukos na yung mukha Kasi putya, ikaw ba naman meron kang tad ka ng kaso? Talaga mabubura mukha mo niya, mangangati talaga lahat ng mangangati sa'yo. Robin Padilla yan. Robin Padilla. Ayun nilamukos yung mukha Hop, 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 hop. Ay, nako. Loko kasi, no? Yan ang trip niya Wala tayong magagawa dyan. Yan ang trip niya. May nabasa akong post ni MG Tignan nga natin kung ano nga yan. Nakalimutan ko may post si MG Okay. Ayun, ito yung post ni MG. Simulan natin ng maganda ang ating Lunes. Meron na namang malapit mahuyo. Tapos picture ni Kulaong na may hawak na mga dollars na peke. Marami na naman makikiepal at maawa dito soon. Tignan natin sino-sino ang mga yan. Naku, mukhang talagang may warrant of arrest na nga siguro talagang palabas yan. Diba? Meron nga siguro talagang warrant of arrest na si Kulaong nalalabas. Siyempre sila nakakaalam yan kasi si MG ang nagkaso dyan
Malalaman natin 'yan sa mga darating na araw. At 'yun ang maganda nun, kunwari makakulong si Kulaong, 'yun ang maganda nun meron tayong, live nun kapag nakakulong si Kulaong, ila-live natin kaagad 'yan. Kasi maganda yung, si Kulaong ay, makita natin na nakakulong, o pinapakulong na naman, binabasahan na naman ng Miranda rights, hinahainan na naman ng warrant of arrest habang kumakain, 'di ba? Laugh trip yun, ang sarap tawanan nun, eh. Katulad nun ano talaga ako, gulantang ako nun, yung kasi naka-live tayo nun, 'di ba? Tapos nag-live din si Kulaong. Yabang-yabang siya dun sa live niya, 'di ba? Sinasabihan, warrant, parang ganyan, wala kung may warrant, nasaan, tagal, ganyan. Tapos maya-maya nung kumakain na ng salad, may nagtanong, "Kayo po ba si Norman Mangusi?" Ay naku, 'pag naulit yun, putya epic talaga yun, 'di ba? Ay, Ate Glenn Magramo, hello po. Those were the good old days ni Kulaong. Ano tayo, siguro ang tabayanan natin, every night, haluan na lang natin ng politika kasi wala nga po tayong topic kay Kulaong. Kung hindi ko nga nakita yung post ni ni Pugenius, hindi ko naman to matatopic si Kulaong na yung patungkol nga po dito sa kanyang ano tawag dito? Dito sa kanyang mga nagaganap sa kanyang mga hearing. Grabe to. 2 slot machine sabay nilalaro ni Norman Mangusin. 240k ang bala sa isa, 200k naman sa kabila. Mukhang hindi na jackpot ang hinahabol, kundi world record sa bilis paglipad ng pera. Wala talaga, lulong. Yan yung yan yung talagang masasabi mo talaga, lulong. Kasi wala na 'tong ibang iniisip talaga kundi sugal. Lulong na 'yan si Kulaong sa sa sugal. Teka, meron akong kasi yung porma dito ni Kulaong, nakaupo na kasi ako sa ganyan, Teka lang, nakaupo na ako sa ganyan, at, alam ko yung diyan, alam ko yung, sa Cebu. Nung, nagpunta kaming Cebu ay nakaupo kami ni Joy sa ganyang ng casino. Eto si Joy. Pinicturan ko si Joy dito. Ayan, pinicturan ko si Joy dito sa casino ng ano nga ba 'to, Newport ba 'to, sa Cebu. Kaya alam ko na 2 ang kanyang inookupa na slot machine kasi nasa may gitna siya, Isang upuan ang nakaharap sa isang slot machine. Pero itong si Kulaong, pinagitnaan niya yung 2 slot machine. Kaya actually 'to, ayan bawal kasi mag-picture sa mga casino sa loob, ayan bawal. Kaya ako lang 'to yung parang inano ko lang, wala naman akong masamang diyan, intention, Gusto ko lang naman na magkaroon kami ng remembrance ni Joy na nakapasok kami ng ng, tawag dito ng casino. Ang ganda ron, laki ng doon, laki ng yung parang mall nila. Tas puro mga branded ang puro branded yung mga paninda doon, mga Dior, LV. Ganda ron sa Cebu. Kaya eto, tama talaga yan. 2 slot machine ang nilalaro ni Kulaong. Ate Ayumi, hello po.
Ate May, siguro naman malaking porsyento na ng mga Kulaong supporters ang nabawas na. Oo nga po. Bigla kasi niya in-end live eh. Yun nga, oo, tama nga. Saan ba nang-iiskoba yan ngayon? Hindi ko alam ate kung saan nang-iiskoba eh. Magkakabuhay na naman ng Kulaong time. Oo, kasi nga po maaaring si Kulaong nga po talaga ay malabasan ng warrant of arrest sa mga darating na araw. Kaya ayan talaga ang gagawin na lang ni Kulaong talaga ay sulitin ang mga panahon na siya po ay nasa laya. Kakaso ako. Ganun. Wag nila ako pinagtatatakot. Magkaso sila kung magkakaso sila. Ganun lang kasimple. Magkakaso rin ako kung magkakaso ako. Ganun lang. Wag nila ako. Wala na nga pangkaso eh. Okay, nagbalik na naman sa kanyang charitable work si Norman Mangusin. 1 million chips agad ang ipinapalit sa second floor Grand Club RW. Resorts World. Todo ayuda sa craps at baccarat. Walang pinipiling table na tutulungan. Marami na namang casino staff ang makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Mamigay na naman ng tig-1,000 ang bida. Galante, no? Kulaong. Yung comment dito, grabe pinayat ni Kulaong, parang gym pala ang casino. Talagang dyan, ma-stress ka kasi dyan eh. Grabe ang dyan, ang stress na makukuha mo dyan kapag ikaw nalulong ka sa sa sugal. Kawawa ka dyan talaga. Doon nga po sa amin, meron po doon sa amin sa Bulacan, meron sinasabi yung mga matatanda doon, kung ikaw ay merong kalaban, meron kang kagalit, meron kang hindi ka sundo, malaki galit mo kunwari sa tao, makipagbati ka. Tapos, pag nakipagbati ka, turuan mong magsugal. At kapag tinuruan mo daw magsugal yan, ultimo panting butas ng asawa niyan ibebenta para lang makapagsugal yan. Daig mo pa daw yung ginurgur yan. Talagang hihilahod. Kasi yun naman talaga ang nangyayari, di ba, sa mga lulong sa sugal. Lahat kasi ng sobra, nakakasama naman talaga. So, itong si Kulaong, nasobrahan sa pagkalulong sa sugal. Kaya po, talagang lalagapak at lalagapak. Hindi talaga magiging madali para kay Kulaong ang makaahon. Lalo pa, paano ka makakaahon kung araw-araw natatalo ka? Ang casino, ginawa yan para manalo. Dinesign ng casino, ang sistema ng casino para manalo ang casino. Hindi po dinesign ang casino o ang mga pasugalan para manalo ang player. Si Kulaong doon na natutulog. Sa mga upuan-upuan lang doon, hindi na rin po siya nag-hotel. Hindi na siya nakakapag-hotel. Kaya talagang si Kulaong, lumagapak. Yung lagapak talagang solid na paglagapak ang nangyari sa kanya. Yan nga po yung yan nga po yung hindi po dapat na hindi po dapat na hinayaan ni Kulaong na mangyari sa kanya. Kasi nga po, ang pinoportray niya ay siya'y astigin. Pinoportray niya siya'y napaka lupet na Pilipino na talagang sobrang yaman, sobrang astig. 'Di ba? Hinayaan niya yung sarili niya na lumagapak ng gano'n. Alam nyo, sa totoo lang, ang isa sa mga nakapagpabagsak kay Kulaong, yung hindi na siya nagsosokmi. Yan po ang isa talagang nakapagpalagapak. Walang ibang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngayon, yung hindi niya na
pagla-live o hindi niya na pagpapakita sa SOCMED, yung kinikita niya sa YouTube, kahit papaano, 'di ba? Kung may free time siya, YouTube siya. Meron pa siyang pwedeng abangan nakita buwan-buwan. Kaya yan sa Blue App, kaya yan sa YouTube. Kahit papaano, meron siyang aabangan. Ang problema nga lang kasi kay Kulao, paano siya makakapag-YouTube live kung kada YouTube live niya, meron siya sinasabing libelous kay Makagago. Di ba? Wala na. Kapag araw-araw siya nagsasasalita ng mga libelous kay Makagago, the more siyang nag-YouTube live, the more siyang makakatanggap naman ng kaso. Wala na daw kasi nagpapalipad. Meron naman, di ba, pa 50-50. Meron naman kahit papaano. Kaya lang, di ba, mas malaki yung labas mas malaki yung gastos. Bakit? Biruin mo, kunwari, another libel case. Everyday, meron kang kahit isa na lang na magla-live si Kulaong kahit isang beses nila isang araw magla-live, meron siyang isang libelous na salitang sasabihin doon patungkol kay Makagago, di wala na. Kahit sabihin mo pang kumita siya 10,000 sa palipad doon sa live na yon, kung ang ikakaso naman sa kanya cyber libel, tapos maraming kailangang bayaran sa husgado, di wala rin, di ba? Hindi worth it. Hindi worth it na mag-live mayat-maya si Kulao. Nako talaga. Kaya ito, kung makikita natin, balian tuka. Sa madaling salita, lagapak, bagsak na bagsak, payat na payat, di ba? Walang ala tayong makikita dito talaga na na pag-angat na kasi ala na yung Norman is bagsak. Siguro ngayon nagsisisi rin yan May pagsisisi. Imposible wala namang pagsisisi yan. Lahat naman ng tao nagsisisi. Pero si Kulao siguro, hindi niya ipapakita nagsisisi siya. Pero eto, I'm sure, nagsisisi na si Kulaong sa nangyari sa kanya. Nagsisisi na to sa sa kinahinatnan ng kanyang buhay SOCMED. 'Di ba? Lagi ko naman sinasabi, kung siya ba naman hindi siya na lang nakipaglaban kay Makagago, let's say katulad noon, 'di ba? Nung may nag-comment sa kanya. Doon kasi talaga nagsimula sa comment na 'yon. Sabi, "Boss, FLA, may binanatang ka ni Makagago. Binlag ka ni Makagago." Sana pinanood niya. Hindi muna siya nagbigay ng hindi muna siya nagbigay ng side comments. Tapos pagkapanood niya, nag-live ulit siya, sa kanya sinabi, napanood. Wala 'yun. Ano yan si Makagago? Nung dati sumagot pa nga yan sa Mayaman Challenge ko Wala yan. Ano yan si Makagago? Friends kami niyan. Ganyan kami niyan. Nung pandemya, tropa kami niyan. Sana wala siyang ganit problema. Baka hanggang ngayon nakakapambudol pa rin siya sa mga OFW. Baka hanggang ngayon nakakapag pa rin siya, nakakapag live pa rin siya. 'Di ba? Kumakain pa ba yan? Baka at least once a day meron naman. Kuya Henry, hoy, Ayumi, tigil mo ng paglalakad mo diyan, pumirme ka. Ay, naman. 'Di ba? Pwede naman yun si Makagago, 'di ba? Kung hindi niya sinagot kung hindi sinagot ni Kulaong si Makagago, 'di ba? Baka na-i-vlog pa nga ulit siya ni Makagago. Na 'yun, follow up vlog, tapos medyo maganda naman yung mga sasabihin